Siyam na araw na lang, Pasko na. Hain namin ng mga pagkaing pinagyayaman ang ating tradisyon. Gaya ng mga bagong bersyon ng bibingka na ginagawa na rin daw inumin. Lasapin ang sarap ng Pasko. Tuwing simbang gabi, hindi nawawala ang mainit-init at hinahanap-hanap na bibingka. Kung ang iba nananatili sa kanilang nakaugalian, may ilan namang piniling mag-eksperimento. Sa isang cafe sa Poblacion, Makati, ang nakasanayan nating bibingka, malalasap sa isang French classic, ang croissant. So we have our base, which is the sourdough croissant. And then we have a salted egg custard. It's sandwiched in between the croissants. We top it off with our coconut frangipane, which represents the niyog. We bake it, and then once it's out of the oven, fresh, we grate cheese, yung quick melt cheese. We torch it. We also torch the banana leaves. Now we serve it in para nandun pa rin yung essence ng uling, ng coal, na hindi pa rin nawawala. And then of course, we top it with salted egg kasi yun yung nagpapaspecial sa isang bibingka. Isa raw ito sa kanilang bestseller tuwing sasapit ang Pasko. Ang Pinoy palate ngayon, hindi na yan parang basta-basta lang na nagiging choosy na tayo. And syempre, minsan gusto din natin makatry ng kakaiba. Pero we don't want to sway away from tradition as well. It's more of a fusion, but parang ayaw namin alisin yung classic take on the kakanin. Hindi naman mawawala ang perfect kapares ng bibingka. Sa isang cafe na ito, nangingibabaw ang lasa ng bibingka sa isang tasa ng kape. Last Christmas, we were approached by Google to come up with a Gemini AI collab na drink. So using that tool, kung ano yung recipe na makakome up with namin. And at that time, mga September yun, so Burr months na. So syempre gusto namin something na very Filipino but also very Christmassy para angkop sa season. Wala mang aktual na bibingka, malalasap pa rin ito sa kanilang inumin. So yung special bibingka latte namin doesn't really have bibingka in it. But the experience is supposed to simulate a bibingka. So parang pag iniinom mo tong kape na to, bakit parang wow, reminds you of bibingka, tastes like bibingka. Ang latte may coconut syrup at nilagyan ng queso de bola at itlog na maalat. Ang dahon ng saging kinutorch para sa aroma ng bibingka. Kasabay ng ilang pagbabago, may mga pinipili pa ring manatili sa nakasanayang lasa. Si John, bumabiyahe pa mula Santa Maria, Bulacan papuntang Maynila para magtinda ng bibingka. Hindi lang daw paninda ang kanyang bitbit, kundi ang pamanang nagsimula pa noong dekada 90. Nung bata pa kasi kami, ako parating kasama ni nanay mga malengke, bibili ng mga gamit. Hanggang sa nakikita ko siya yung nagluluto, ayun. Hanggang sa matutunan ko yung pagluluto ng bibingka. Maingat niyang inaral ang recipe ng kanyang ina. Bago mapanatili ang tradisyon, kailangan daw muna itong mahalin. Iba't ibang anyuma ng bibingka, isa lang ang iniiwan nito. Ang alaala ng mayamang tradisyon ng ating Pasko.